Hello guys, magandang araw sa inyo. Lunes ngayon at sa bakas, after makailang linggo nakapagawa na ulit ako ng video. Related to sa ginagawa kong Grab food delivery. Bali, ngayon lang ako magpapahinga. No? Baka bukas mag-resume ulit ako. Bukas siguro ng hapon. Yan. So, anyway, for this video naman po, magsasagot lang ako ng mga inquiries kasi may sa mga post ko sa Facebook regarding dito sa pagde-deliver ko sa Grab may mga nagtatanong no. Unahin muna natin yung tanong na siguro nung a week ago no. Pasensya na ko lang masasagot no. Nagtatanong kasi kung ano ba yung ideal. Ano daw yung ideal na setup o siguro ano yung ideal na bike para sa pagde-deliver na ayan sa Grab food delivery. Before na sagutin ko yan, sa mga nagtatanong pala kung meron pang opening ng Grab food deliver, wala. walang opening ngayon kasi nung nagpa-mandatory inspection ako last week nung Tuesday, kasi nga yan, binili ko yung bag na yan. Yan, bago na yung bag na yan, yung pang-Grab na no. Nagtanong kasi ako kung open pa rin ba yung para mag-apply sa Grab food. Sabi daw hindi pa. So hihintayin daw yung susunod na mass hiring kasi sa mga nagtatanong kung paano daw ako nakapag-apply kasi siguro mga June 7 kasi Sunday yata yun. Before pala June 7 no, in-inform kasi ako ng katropa kong nag-Grab food deliver na nakamotor na meron daw mass hiring na pang Metro Manila yung biyahe. Yun yung sabi sa akin at nung time na yun kasi hindi pa kasi ako pwedeng umalis sa bike shop noon. Yung sa mga nagtatanong kung nasa shop ako, matagal na akong wala sa shop. Simula nung katapusan nun yun. Yun nga, hindi kasi ako nakapag-deliver agad kasi nagkaroon na ako ng app ng Grab, na-activate na yung account ko nung June 7 din. June 7, Sunday yun. Yun nga, hindi ko kasi nagamit agad yung application sa Grab. Di ako nakapagsimula ng deliver dahil ang last day ko sa shop ay nung June 28 pagkatanda ko no, June 28 yata yun. Kaya hindi muna ako nakakapag-deliver. Then syempre kasi yung pinagtatrabaho ko sa Imus, hindi ko pwedeng kaya ang uwi ko nun alas 7 ng gabi. Kung pagsasabay ko yung deliver tsaka yung trabaho, medyo malalaspag ako kasi papuntang Metro Manila kasi yung account yun. So medyo taliwas no, medyo malalaspag kaya hindi ako kaagad na nakadeliver ng Grab food nung pagka-resign ko kasi mga ilang weeks din bago ako magsimula mag-regular mag-deliver dahil sa maraming inaasikaso, maraming nilakad kasi. Yan, so nagsimula lang ako siguro mag-deliver June 15. July 15. Kakapakapa muna ako. Kakapakapa muna ako nun. Then nung nahanap ko na yung technique ko, yun. Mag-isang buwan na pala ako. Isang buwan na pala akong nag-Grab food deliver. Yan, so yung nga kung meron bang ideal setup sa pang Grab food? Firstly kasi kahit anong bike naman po pwede. Kasi yung mga ibang nakikita kong nag-Grab food na pang bisikleta, may nakakita ako ng MTB. Yung mga folding bike meron din. Meron din naka fixed gear. Road bike yata wala Wala pa akong nakikita naka road bike na pang Grab food. Kahit sa Foodpanda wala Wala pa akong nakitang naka road bike. Yun nga, MTB, folding bike, Japanese bike meron. Yan, Japanese bike. Ano pa? Ito sa akin, pot bike. Ako lang yata yung naka-pot bike dun sa lugar na sa Grab food bicycle no, sa within Las Piñas area no. Yan, so actually kahit anong namang klaseng bisikleta na trip mo, pwede naman. Pero para sa akin kasi sa mga gustong pumasok ng, if ever na mag-open no, hindi ko kasi
Di kasi ako nagre-recommend ng ano no, sa mga low budget lang no, sa mga low budget lang na gusto magsimula. Hindi ako nagre-recommend ng mga naka-STI na naka-drop bar na bisikleta tulad ng road bike at saka ng gravel bike kasi katulad ngayon. Katulad ngayon, magti 3 weeks na ngayon puro ulan. So magti 3 weeks na rin akong puro deliver. Yan kasing STI na yan. Kasi nga, di ba dati akong nasa bike shop. Kasama ko dun yung mekaniko nagre-repair ng STI. Ang usual kasi kaya nasisira daw ang STI o dual control lever is yung napapasukan kasi ng tubig, moisture. Kaya nagkakaroon ng corrosion. So very complicated kasi ang mechanism ng STI. Kaya pag nasira yan, mahal lang maintenance yan at hahanapin niyo pa si Jello. Which is nawala na rin sa shop. Nandun na siya sa bahay niya sa Gentry pagkala ko Gentry yun. So sa mga nagtitipid na gusto mag-grab pero nagtitipid, hindi ko nire-recommend yung gravel bike at road bike. Basta naka STI. Kasi mahal lang maintenance. So siguro yun ang nag-explain kung bakit wala akong at least sa lugar na dito sa Bacoor at saka sa Las Piñas no. Kaya wala akong nakikitang naka road bike at gravel. Karamihan talaga yung mga budget, mga MTB, Japanese bike, folding bike, yan. Kasi sa MTB, yun, yung shifter ko. Yung shifter ko kasi pang MTB, simple lang kasi ang ng design niyan. Kapag naulanan, i-sprayan mo lang ng lubricant. Pero pag nasira naman kasi, yung shifter na pang MTB, wala pang 1,000, makakabili ka na ng shifter. STI magkano? 'Di ba? Ilang libo 'yun. So, ang punto nga kasi kung bakit nag-grab food deliver ang isang katulad ko na low budget cyclist para kumita ng pera, para lumaki ang gastos. Yan. Then sa na-experience ko dito sa fat bike na to, ang laki ng pakinabang ko dito sa fat bike ko. Lalo na pag tag-ulan kasi marami-rami na rin akong napuntahang mga baha. Minsan budol din yung yung GPS na niruruta sa akin ng Grab. Hindi ko alam na baha pala. Minsan kasi napupunta ako sa Sukat at saka sa dulo ng Las Piñas sa may Bambo Organ, may baha doon. Kadalasan kasi ang baha napupunta hanggang dito sa hub. Yan, mga ganito kalalim. Yan. Ako naman kasi since na malaki yung gulong ko. Syempre pag baha, di mo alam kung anong dadaanan mo kasi nakatakip ng tubig, natakpan ng tubig. Ako naman wala akong worries dahil sa malaki kasi yung gulong. Yan. So para sa akin, yan ang maganda dito sa setup ko na pang grab food deliver yung fat bike kasi nga meron akong at ease ako, meron akong parang confidence na halos lahat ng kalsadang klase, mga unpredictable, kayang-kaya nitong bisikleta ko na fat bike. Then syempre pag tag-ulan kailangan din ng tapalodo. Yan. Although na hindi ko pa nakakabit hanggang ngayon kahit meron ng kapalit nito kasi wala kasi ang oras para magkabit. Dahil sa halos buong oras nalalaan ko sa pag-deliver kasi kaya pag mabilis malakas ang talsik minsan pag sobrang taas ng talsik napupunta sa mukha ko. Yan. Pero pag meron na yan wala na yan. So syempre pag tag-ulan kailangan mo ng fender o tapalodo o mudguard. Then yung sa drivetrain ko yan kita nyo na naka 1x na malaki yung cassette tapos medyo malit na yung chainring 40T. Balanse na yan sa patag at saka ahon. Yan kasi sa bandang Alabang yan napupunta rin ako doon sa Alabang. Mga marami kasing ahon diyan. Sa Alabang. Then pagpatag naman, okay naman yung yung 40T sa patag. Tapos magigir ako doon sa maliliit na sprocket. Kasi pag pag nagpe-pacing naman ako, pag nagdi-deliver ako, pag may karga na ng pagkain yan, ang takbo ko lang naman ng mga 25 maximum.
25 to 30, yan na yung maximum ko. Kaso nga lang pag tag-ulan, babagal ako. Pag tag-ulan, pag maulan, ang takbo ko lang 15. Yan, 17. Yan, siguro maximum na 20. Yan, yun yung so far na experience ko dito sa fat bike ko pag gearing, no. Mapaahon man o patag, syempre pag ahon, gis lang ang takbo ko dyan pag ahon. O 9. Dahil sa mabigat ito, kasi nung tinimbang ko doon dati, nung wala pang ganyan, hindi pa nakaset up ang grab, 16 kilograms. Ngayon, ang dami ng burloloy, dami ng nakakabit, may bag pa, may carrier pa. Ang estimated kong timbang nito, mga 19 kilograms. Kaya kahit na hindi ako makapagbermosa sa umaga dahil sa laging ulan pag umaga, feeling ko nakapag-ensayo rin ako dahil ang bigat kasi nito. So, sa iba, con yan, disadvantage yan pag mabigat ng bike. Pero sa akin kasi, since na naghahanap din ako ng training, kasi mahilig, siguro kasi sa akin, hindi con sa akin yung, yung difficulty sa pagbabike kasi tinitreat ko yan as, tinatrato ko yan as training. Yan, mahilig kasi ako mag-workout yan. Wala kasi akong time makapag-workout sa Bermosa. Nakakapag-workout ako kahit nagde-deliver lang dahil sa mabigat itong bike na to. Yan. So, kung meron pa akong di pa na-mention, no, paki-comment na lang, pero sa tingin ko yun na yung lahat, no. Yan, para sa akin kasi, yan ang ideal sa akin, fat bike. Dahil kahit na ano klaseng kalsada, mas maganda pa nga to kaysa MTB in my opinion. Kasi nga hindi pa ako nagkakaroon ng tire puncture dito. Yan. Kasi isa sa mga nightmares sa mga nagde-deliver kapag ganwari na booking, meron kang booking, papunta ka sa it's either na papunta ka sa merchant o papunta ka sa customer. Pag naplatang ka, yari ka. Yan yung isa sa mga delikado, no, pag nagde-deliver. Pero so far di pa ako binibigong nitong CST big boat na to. Wala pa akong tire puncture. Yan, kahit sa mga bahaba, kahit ngayon tag-ulan. At saka may mga, since na tag-ulan ngayon, kasi pag tag-ulan, tagsira ang kalsada, may mga lubak-lubak na sobrang tindi. Syempre sisiw lang dito sa fat bike na gulong. Kaya walang problema. Yan, sa akin lang naman to, sa akin lang. Sa akin lang naman yung fat bike ang ideal para sa akin. Yun nga lang mabigat, pero hindi con nga para sa akin dahil ang hanap ko rin mag-workout since sa tagulan ngayon, yun nga, di ako makapag-ensayo sa Bermosa. Kaya yung kinesis ko na matagal na naka-park doon sa loob, naninigas na pala yung bearing ng headset, kailangan ng i-repack, no. Then isa na lang, no, gagawa kasi ako ng video kung paano kung magkano yung kinikita ko dito sa Grab so far, no. Ang masasabi ko lang, hapyaw lang kasi para kumita ka ng malaki dito sa GrabFood bicycle, no? Kasi mayroong motor sa bisikleta lang. Para kumita ng malaki sa GrabFood bicycle, ang pinaka number 1 na requirement, syempre bike, no? Pero yung isa sa mga importante yung fitness level ng rider. Yung lakas ng rider kasi pag sanay ka na sa mga, dati ka nang kumakarera, sanay ka na sa long ride, sanay ka na sa lahat ng siyempre pag naglo-long ride ka, rain or shine yan. Tapos sa karera naman puro high intensity, di ba? Pag ganun, pag galing ka na sa ganung laranga tapos magga-grab ka. Katulad ng nangyari sa akin kasi dati akong competitive cyclist at alam niyo naman na bumibiyahe dati ako ng malayo, La Union, Quezon. Kaya yung mga ganyan, mga deliver na ganito, kahit na medyo mahaba yung pickup tsaka yung drop off, yung deliver, hindi naman ako masyadong napapagod. Dahil sa yun nga, sanay na yung katawan ko sa hirap na nadanasan ko dati. Sa hirap sa katawan. Yan, so hanggang dito na lang. Abangan nyo na lang yung susunod na video regarding sa yung sa kita ko dito sa GrabFood. So maraming salamat sa inyo panonood, and don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Pakiclick na lang notification button para ma-totally notify kayo
Yan guys, maraming salamat sa inyo. Ride safe po sa inyo.